Balikan po natin si Oscar Oida sa EDSA Quezon City tungkol sa sumabog na tubo ng tubig. Oscar. Yes, Igan, sa wakas ay napigilan na yung pagbulwak ng tubig na galing sa isang nabutas na pipeline ng Maynilad. Dito sa bahagi ito ng EDSA, particular dito sa may area ng Barangay Apolonio Samson, papuntang northbound lane, kaninang madaling araw. Ayon sa mga taga Maynilad ay natagpuan na yung valve na konektado dun sa tumatagas na pipeline kung kaya't nasara na nila ito. At para nga makatiyak na wala nang bubulok na tubig ay pinasakan nila ito ng 4 na sandbag para nga hindi na sumirit yung kanina'y napakalakas na pressure na bumubulwak mula sa nabutas na tubig. Sa tansya, Igan, ng mga taga Maynilad ay kakailangan nilang patayin ang naturang linya ng tubig hanggang alas 2 ng hapon habang kinukumponin nila itong nasirang pipeline. At bunsod nga ng pangyayaring ito ay inaasahang mawawala ng tubig doon sa mga ilang area ng Barangay Apolonio Samson, particular daw itong kahabaan ng Kaingin Road hanggang sa may area ng Toktokan dito sa Quezon City. Yan palang Igan yung mga nabanggit na lugar na maaring mawala ng tubig, bunsod nga ng ginagawang nabutas sa pipeline dito sa bahaging ito ng EDSA northbound lane. Igan? Maraming salamat, Oscar Oida, nagulat live mula sa Quezon City. Isang pampaserong bus at isang jeep naman nagsalpukan sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. 4 na paserong sakay ng jeep ang sugatan. Darito ang report ni Tricia Zafra. Pasado alas 10 ng gabi nang sumalpok ang pampasaherong bus na ito ng Nova Auto Transport sa isang pampasaherong jeep sa westbound lane ng Commonwealth Avenue, Quezon City. Wasak ang windshield ng bus at nagkayupi-yupi naman ang likuran ng jeep. 4 na pasahero ng jeep ang nasugatan at agad na dinala sa East Avenue Medical Center. Sa gitna raw kasi ng kalsada nagbaba ng pasahero ang jeep at dito na iwasan ang paparating na bus. Kasi doon pa dapat ang babaan, ma'am, dito siya nagbababa eh. Kaya madulas pati yung kalsada natin. Hindi na nakontrol ang driver ko. Kaya kahit iniwasan namin, tinamaan pa rin. Itinanggi naman ng driver na sa gitna siya nagbaba ng pasahero. Saan kayo huminto para magbaba ng pasahero kanina? Doon sa sa kanto ng ilaw niya na yan. Pero doon pa banda. Doon pa banda kasi tinulak lang talaga ako ng napakalakas niya. So doon, napalayo na yung jeep? Napalayo ako kasi siguro na may na ang kalkulasyon sa preno. Naalanganin siguro sa pagpreno. Matagal na kasi ako nakahinto eh. Dinala sa Quezon City Traffic Sector 6 ang mga driver para imbestigahan kung sino ang may pagkakamali sa insidente. Para sa unang balita, Tricia Zafra reporting. Bayan ng Bolinao sa Pangasinan, isinailalim na sa state of calamity dahil sa hagupit ni Bagyong Juan. Puno naman ang hinagpis sa mga pamilyang namatayan sa kalamidad. Narito ang report ni Jiggy Manica. Sa pagtama ng Bagyong Juan sa Pangasinan, 9 na buhay ang nalagas. Kabilang dito ang sa magkapatid na Jeremiah at Sherilyn Patayan at ang kanilang pinsang si Vina Cruz. Sa kalakasan ng bagyo, nalunod ang 3 habang tumatawid ng ilog sa bayan ng San Carlos. Alam ko nandyan sila na hindi sila umalis. Yung pala lumabas sila, nalaman ko na lang na lumabas sila nung ibalita nung pinsan nila na kasama nila na nalunod na sila. Nawala na. Kwento ng mga saksi, nadulas daw sa ilog si Sherilyn at tinangay ng agos. Sinubukan siyang tulungan ni na Jeremiah at Vina, pero pati sila'y nilamon na rin ng malakas na agos. Hinahawakan ko po dito. Ngayon, ang nangyari po, hinahawakan nila ako. Tapos yung ulo ko po, parang lumubog na rin po. Tapos ang ginawa ko na lang po, bigla na lang po ako yung humaon. Tapos hinayaan ko na lang po sila. Nasa na po sila nasa ilalim na po sila ng bubon. Labis naman ang pigati na Aling Shirley sa sinapit ng kanyang 2 anak at pamangkin. Hanggat kaya daw niya, siya na lang daw bahala sa amin. Siya daw ang bumuhay hanggat kaya niya. Sa Kalasyaw, Pangasinan, bahang idinulot ng pag-apaw ng Parongking River. Bukod sa mataas na tubig ilog, dagdag pang ikinabahala ng mga residente ngayon ang nakambang panganib mula sa unti-unting gumuguhong tulay. Under state of calamity naman ang bayan ng Bolinao sa tindi ng pinsalang tinamo ng kanilang agrikultura, mahigit 300 pamilya rin ang apektado. Para sa unang balita, Jiggy Manicad reporting.
At kaugnay po ng pagbabantay sa presyo ng gulay at isda, makakausap natin si Agriculture Secretary Proceso Alcala. Secretary Alcala, good morning po. Magandang umaga po, magandang umaga. Alright, Secretary, ito pong pagtataas ng presyo ng gulay at isda sa mga pamilihan, makatwiran ho ba? Yun po kasing gulay, mukha pong law of supply and demand po kasi. Ang tangi po namin magawa ngayon is kung saan po may ibang source ng gulay, tutulungan po namin para pabilis kapag dala. Para po hindi mag-shoot up ng sobrang taas. At Secretary? Sobrang mura pa po nga dahil po ng marami po na ulit po. Alright, Secretary Alcala, susubukan po namin kayong balikan dahil medyo malabo po ang ating linya. Salamat po. Salamat po. Alright, babalikan po natin si Secretary Proceso Alcala ng Department of Agriculture. Samantala, isang OFW na galing ng Bahrain natagpo ang patay sa loob ng CR ng isang eroplano ng Gulf Air. Iniimbestigahan na ng mga pulis kung may foul play sa insidente. Narito ang report ni Joseph Moro. Wala kami lang. Sa Bahrain pa lamang daw kung saan galing ang Gulf Air Flight 154, balisat hindi na raw mapakali ang 36 anyos na OFW na si Marlon Cueva. Ikot ng ikot doon sa loob ng eroplano at sinasabing patawarin siya at may kasalanan siya. Ilang minuto bago lumapag ang eroplano sa NAIA Terminal 1, habang nag-check ng mga pasahero ang mga flight steward, wala sa upuan niya si Cueva. Sa lavatory 54 na siya nakita, nakapulupot sa leeg ang isang tali galing sa jacket. Ang sabi sa amin ng crew na nakakita sa kanya, nakaupo sa lavatory. At may tali sa leeg, kaya pinutol nila. Nakatali, nakahang sa ano? Nakahang. 30 minutes prior to landing, our pilot advised us that they have an emergency on board. Yung Gulf Air 154 na yan, dyan sakay itong si Marlon Cueva, yung OFW na umano'y nagpakamatay sa loob. Ang ayong impormasyon natin ay pagka-touchdown ng eroplano nang hingi sila ng medical assistance pero huli na ang lahat. Yung Flight 154 na yan po ay parehong eroplano kung saan natagpuan yung tinaguriang Gulf Air Baby na umano'y iniwan ng kanyang ina sa loob ng eroplano. Sa statement ng Gulf Air, sinabi nilang nilapatan daw ng cabin crew ng CPR si Cueva nang matagpuan siya sa banyo at itumigil hanggang sa lumapag ang eroplano. Nakikipag-ugnayan daw ang airline company sa mga otoridad para sa post-mortem examination. Kasabay nito nagpaabot ang Gulf Air ng pakikiramay sa pamilya ni Cueva. Iniimbestigahan na ng Pasay Police kung may foul play sa insidente. Abot-abot naman ang paghihati ng misis at kapatid ni Cueva. Handa pa sana'y masaya nilang pagkikita na uwi sa trahedya. Nagtatrabaho si Cueva bilang electrician sa Bahrain. Tumanggi muna magbigay ng pahayag sa media ang kanyang pamilya. Para sa unang balita, Joseph Morong reporting. Triplets, isinilang po sa PNP General Hospital, walang pagsidlan. Ang tuwa ng tatay na pulis po ng triplets na si PO1 Cesar Taguba. Nauna lumabas si Love, sumunod si Faith, at ang kanilang bunso si Hope. Ang panganay na mag-asawa na magdadalawang taong gulang na, Precious Gift ang pangalan. Lubos din ang kasiyahan ng mga doktor at nurse dahil sa loob daw ng halos 50 taon ngayon lang may ipinanganak na triplets sa ospital.